meron akong kakilala na hindi ko siya papangalanan pero kilala mo siya sa akin. Hindi siya sanay sa SM pati sa Ayala Cinemas. Okay. Kakabalik ko lang sa seat ko tapos sinabi niya, teka lang, naiihili Ako naman. Okay. Understandable. Yeah. So, sinabi ko sa kanya, sige, punta ka lang doon sa yung tao na to. Umiksena siya sa sa sinihan, pre. Oh no, ano ginawa niya? Pumunta siya sa pinakamalapit na fire exit. Oh Pumasok no! Doon. Tapos di niya nahanap yung CR kasi wala CR doon. Yeah, syempre. Bro, tumawid siya sa ilalim ng screen. Makikita mo na, ito is screen sa taas, di ba? Di ba, elevated yung screen. Nilakad niya mismo. As in, makikita niya. Ang daming nanonood doon. Tapos naglalakad siya. Tapos pumasok siya sa kabilang fire exit. Fire exit. Kasi like, ano lang yun eh. Parang Scooby-Doo cartoon eh, no? Like nasa kabilang pito tapos lalabas sa kabila. Hello everybody! Welcome back to another episode. Ganun ba si Markiplier? Hello everybody, my name is Markiplier. Kala ko ginagaya mo siya. Welcome back to another episode of Midnight Crisis na naman. You know who it is. Aldous. Kasama ko. Brain Father, baby. I am not going to let that go. Sign XYNN, hindi SIGN. So, yeah, kumbaga, kung nandito pa kayo, 8 months, man. 8 months. 8 months na namin kayo naloloko. To quote the great, Jabez. Kumbaga, 8 months na namin kayo naloloko. Yeah. Ayun. 2025. Welcome back, everybody. Welcome back. Yeah, another week, another crisis ulit. Speaking of crisis, ano nangiging crisis sa life mo right now? Update. As if di tayo nag-usap before this. The crisis is, I don't want to say life is lifing kasi medyo nagamit na natin yun in another episode. Pero, life is catching up. Actually, it's not necessarily life, it's adulting. Mas adult version. Yeah. Yung lifing kasi is parang everything. Ay, parang, pero ito like parang serious version. I understand, yeah. Yung hay buhay. Yeah. Ito parang, kailangan ko ng, I need to become an adult. I need to actually start doing things na makakapag accumulate ng, ayoko sabihin na parang wealth, pero basically kailangan ko na mag-ipon. Kailangan na magkaroon ng trabaho or something, gano'n. Yeah. Yun yung pinag-usapan natin yung creative struggle, right? Yeah. Or yung mga like nakausap natin people sa creative field. It's just, yun yung natanda ko yung conversation natin with kay Kuya Ed. Na like, wala talaga, most of art, art, yung field of art. Kahit si Elrona, sinabi din na kailangan talaga just invest, pero most of the time, ikaw pa yung maglalabas imbis na ikaw yung ikaw yung makakakuha from it. The life of an artist. Yeah. Ayun. Kumbaga, it's not, hindi ko sinasabing magtatrabaho na ako. What the heck? Hindi ko sinasabing magtatrabaho na ako, pero nagsa-start na siya mag-creep in sa utak ko. Yung thought na, kailangan ko na magtrabaho. Ayun. Kumbaga, pero, I just want to point out, ito sobrang solid. Sinabi to ni Sign kanina kasi syempre mag-uusap muna kami bago yung mismong episode. Lube before, foreplay before. Yung I can't help it. I'm sorry. Me counter, Can't help it. Yung rephrasing or reframing ng current circumstance ng isang tao na parang kasi ang pagkaka-explain ko kay Sign kanina about it is ayun nga, nagsa-start na akong consider na mag-bow down sa corporate overlords, na parang ayun, yun na yung pero which sucks to hear lagi, na kailangan ko na ito gawin, like parang damn, kumbaga walang taong nangarap na ang maging pangarap nila is mapunta sa desk job 9 to 5 tapos yun lang gawin nila hanggang mamatay sila basically. Ayun. Ang sinabi ni Sign about it is that
kumbaga, yung makukuha ko naman for bowing dun sa corporate overlords, yun yung increase ng quality ng art na gusto kong gawin or ng craft ko basically. Yun. So, ayun din. Kumbaga, sa mga katulad ko na sobrang stubborn na as in, walang plan B sa buhay na parang, hindi, art, pag hindi to gumana, magiging pulubi na lang ako. Okay na yan. Kumbaga, at tortured least, artist. Ayun. Kumbaga, the way as tabletop RPG connoisseur, ang masasabi ko lang doon is the way to frame it is actually sinabi rin ni Sign kanina na the thing or the resource that you get for bowing to your corporate overlords will basically be the resource na gagamitin mo to buy stuff or to buy tools in order to revolt against the current like structure of it. Yeah. Pag sa kumbaga in simpler terms, yung art natin yung rebellion ang sinabi. Kumbaga basically rebellion or revolution tungkol dun sa ano tawag dun? Monotony? Monotonous. Yes, monotony. Ayun, ng life. Yun yung way natin for as media practitioners and as artists. Yun yung way of revolt natin. Yun yung way of rebellion, yun yung way of revolution. Ayun. Kasi even though wala tayong makuha sa art. Financially. Tapos dun financially. I'm talking financially. Tapos sa work naman, we can learn to like it, pero we don't love it. Parang gano'n. Kumbaga yung makukuha natin dun sa work is yung resource nga na gagamitin natin dun sa bagay na mahal natin. Dun sa thing that we want to do or thing that we're passionate about. Kasi gano'n yung ginagawa ni Sai. Ayun. Just to be clear, ayun, syempre may work si Sai, tapos parang side gig niya tong Midnight Crisis. Like passion project. Actually, napag-usapan namin to sa isang episode. Nakalimutan ko na kung pero it's around 18-ish onwards. Ayun, kumbaga, tungkol siya sa parang approach namin. Yung discussion namin ng approach, ng different approaches namin ni Sign sa art or sa craft namin. Yeah, may magkaiba tayo. Yeah. Kasi ako all in, as in, hindi ako nagtatrabaho for 1 year, tas gagawin ko pa siyang halos 2 years. Tas ayun, kumbaga, it's a good thing to also consider yung part na yun. To consider na there's no soul to enrich kung gutom ka naman. Alam mo yun? Kung hindi mo nasusustain yung parang, yung parang mortal flesh. Yan. Yeah. Basically, yun kasi ang bibigay ng ng material wealth, ng money basically. Yun yung sustenance. Actually, yun din pala nabanggit natin. Money is for sustenance. Pero yung the act of living itself, yun yung sa art eh. Kumbaga, yun yung that's what makes you feel alive. As a creator, as an artist, when you do yung craft mo, it seems like a higher calling, tapos you actually get to do it. Tapos ayun, kumbaga, it's a good feeling to have, and it's a good feeling to maintain. Kaya din, sinabi ko na if ever I bow down to my corporate overlords, I will not make it so na yun lang yung gagawin ko. Ang huli namin na pag-usapan ni Sign is ilalagay ko sa back burner yung music. Pero I don't want it to phrase it that way actually. Kumbaga, so na-apply ko na rin yung sinabi ni dun sa phrasing ni Sign. I want it to be on the side. Kumbaga, yun yung uuwian ko after ng 9 to 5. Kahit sabihin natin na mag-work from home ako, yun yung uuwian ko.
ayun. Yeah. Kumbaga, it's a good parang outlook na kahit magtatrabaho ka, you're doing it for something that actually enriches your soul. Na nagiging, it's a healthy outlook actually. I mean, yeah, it's a healthy outlook. No, there's nothing left to be said about that. Kasi pwede ko sabihin na parang pwede siya maging optimistic, but it's not necessarily optimistic in such a way na parang optimistic na parang idealist. Yeah. It's not idealistic. Kumbaga, you can always come back to the things that you love. Kumbaga, the things that you're passionate about, especially if it's not working like financially. Hindi naman natin masabi na when we're doing the things we love, we're actually doing it for the money first and foremost. Ginagawa natin siya kasi it makes us feel alive. And we love that thing that we do. Kumbaga, paulit-ulit na yung sinasabi ko, pero basically yun yung gist na babalik at babalik tayo dun sa bagay na mahal natin. Babalik at babalik tayo dun sa core part ng being natin, which is kung ano man yung craft natin, yung art natin. Yeah. Ayun. Yeah. Baga, beautiful stuff. Beautiful stuff. I was forcing, actually, pinilit ko yung, wait, magde-delve na ako sa ginagawa ko ayoko kasi share. Pero may ginagawa ko parang gusto ko gawin din siya nung relatives ko here. Sabi ko, kaya ba? So, alam ko nakikinig sila ngayon. So, ito na yung pressure. Okay. Kasi sabi ko na yun na yung ginagawa ko, na ma-reveal by the end of this year, hopefully. Hopefully. Pero like, pag gusto ko kasi tapos na yung ginawa ko before ko siya i-reveal, para hindi ko ma-jinx. Kasi naniniwala ako doon. So, wait, so jinx. First draft, kahit tapos mo na first draft, tapos yung first draft of whatever it is. Wait, so... It doesn't have to be perfect, clean... So if that's the case, you can actually start talking about it by next year. No, ayoko pa. Okay. By next year, open na ako there. Kasi tapos na siya, natapos ko na yun. Or yung at least the first draft. Basically like, start to finish. Kung ano man yun. Ano man yun. Kasi music can also be my first draft, right? Yun yung term na ginagamit pag nag-music, right? Demo? Tama ba? First save, right? I think halata naman, pero ayoko lang siya sabihin out loud. Kasi, bro, legit. Track record ko na yan sa sarili ko. Ang dami ng jinxes pag sinasabi ko sa ibang tao. Or I feel like ito ni parang, alam mo yung line in the sand? Yeah. I feel like pag sinabi ko to in the context of midlife crisis, hindi ko siya magagawa. So, yun. Pero ayun lang, parang I get you kasi like yung mga adults na kilala ko, like parang, work, uwi, tulog, Naisip ko, like parang, I think may something more pang kaya natin gawin. Yes. And maybe kasi tayo, comm students. Kaya ito yung perspective natin. Parang, yes, of course. Lalo na yun. Diba? Lalo na yung part na yun. Mass comm, so maarte tayo. Parang, I think okay lang na hindi lang trabaho, Kasi may sinabi ka about work kanina. I feel like yung work is, may mga masaswerteng tao na yung work nila is yung dream job nila. Passion which is nila. Perfect, parang good for them. Pero personally ako, hindi ko yun, parang ang work sa perspective ko kasi means to an end. Like parang ginagawa ko siya para may ma-sustain. Yung sustenance. Hindi na naman food, kundi parang hobby or, arts, ganun. So yeah, hopefully makatulong yun, yung reframing. Kasi kanina sabi mo, like parang, it's gonna suck the soul out of you. Parang, no, I feel like you can still keep your soul. Basically, keep your soul, parang deal with the devil na lang na perspective. Hindi yung parang, kinuha niya na yung soul mo. Like, more so, okay, compromise ka, compromise din ako. Yeah. Solid. Yeah. Ayun. Actually, meron akong parang analogy doon, pero hindi ko alam kung super pasok na analogy. Yung kuya ko, shoutout, alam ko hindi ka nanonood. Sana manood ka. Alam ko hindi ka nanonood, shoutout sa'yo. Ang ganda yun. Ang unique dun ngayon. Ayun, kumbaga, siya, like, he never actually liked his course. Like, actually, pareho kay Sign, na parang, hindi niya alam kung saan siya papunta up until the point na parang, oops, I'm, medyo, yung sa case niya, oops, I'm into deep dito sa engineering, so tutuloy ko na lang hanggang matapos ko. Yeah. Ayun.
Parang may sunk cost fallacy in a way na like, nandito na ako like, uulit pa ba ako? Diba? Actually, ang pinaka-justifiable na sunk cost fallacy is anything about sa buhay mo. Kasi yun yung... interesting. Kasi yun yung actually, di ba? You're right. Hindi mo matitake back eh. Kumbaga, nagsayang ka na talaga ng oras kung titignan mo siya as nasayang na oras. So yun, ang ginagawa niya ngayon, he's not necessarily happy because of his job. Masaya siya kasi paldo siya dun sa ano siya. Paldong-paldo siya dun sa trabaho niya. Hindi, pero not necessarily just because of money, pero kasi kapag gusto niyang bumili ng enough pulls sa Genshin o kaya sa Honkai kung trip niya, pwede. Oh no, gacha player siya. Oh man. Man. Okay, to be fair. Naglaro siya ng Genshin? No way. Bro, sorry, like, binash ko yung yun. kapatid mo, no? I mean yung sarili kong mga like kamag-anak, binabash ko din. Like, so, yeah. Just saying na like, bro. Okay. Midnight Crisis. We Genshin hate gacha player? games. Kasi ako din. Like, I don't play gacha. I mean, I try gacha games, pero I don't get the appeal of it. Na parang, Actually, hater lang ako ng Genshin and ng Honkai. Kasi naglaro ako ng Zenless Zone Zero, yung ZZZ. Hoyo din gumawa nun. So, ano ko doon? Like, doon ako like, okay, alam ko hypocrite ako doon. Pero like, ewan ko, yung Genshin kasi sa akin, like, parang, I'm just, parang ganun lang ako. Tinry ko siya, hindi lang, may ick. It gives me the ick yung Genshin. That pala hindi yun yung ginamit kong example. Hindi, pero kasi, basically, what I want to say is, yung hobbies niya nga. Yeah. Bro, he's almost... Hobbies niya magsaya ng pera sa Genshin, for sure. 29 years old. Tama na. He's almost 29 years old. Tapos ngayon lang siya bumili ng mga maliliit na Gundam na ibubuin mo rin. Wow. Yeah. Ayun. So yun gusto niya, yun ba gusto niya, like, before like, pa lang? Actually, so, yung parang... niya na yun, nabibili niya na. Bro, holy... the thing that happened here is, dahil ako yung walang trabaho at siya merong trabaho, lagi siya nasa trabaho, ako yung laging nagre-receive ng mga parcel niya nung Gundam. Tapos pinapapicturean niya pa sa akin na parang, uy pre, ito ba yung kumbaga, ano yung itsura? Uy, describe ko pa sa kanya, picturean ko na lang. Ayun, kumbaga, that's the Pero, ayun, he has the means to do it. Kumbaga, hindi siya necessarily masaya sa trabaho or even dun sa money itself. Pero yung what the money can buy. Actually, he has a great point in this. Parang meron siyang thing doon na parang meron talagang 3 things na kailangan mong i-consider sa buhay mo. Yung kung saan ka magaling, kung saan ka masaya, pati kung saan ka kikita. Yun yung 3 mahalaga. Yeah. Okay. Ayun. Tapos, naisip niya, parang na-figure out niya na yung buhay niya dun sa yun. Pero, about time, 29 na siya, mag-30 na siya. So, okay na niya yun. Na, alam niya kung saan sa masaya dun sa Genshin. pati sa I mean, sa Gundam. Hindi ko okay. May onting judgment, pero I mean, pero niya, di ba? Kita niya yun. Just may mas better games pa. Ayun. So, okay, nagva-Valorant siya tapos ang dami niyang binibiling skin, yung buong skin bundles. Valorant? Okay pa yun. Wag lang Genshin. At least kasi PvP, I guess parang, I get it, may onting flexing. Tapos kumbaga, doon siya masaya, tapos magaling siya, even though he doesn't necessarily like or love engineering, magaling siya doon. Actually, so super duper praised siya ng superiors niya. Kaya siya mas lalong pumapaldo. So, ang iniisip niya na lang, maging masaya siya dun makahanap siya ng way na maging masaya dun sa kung saan siya magaling. Which is, yun nga, kinonekta niya sa kung saan siya masaya dun sa kung saan siya magaling. Na, ito yung kung saan ako magaling, dun ako makakakuha ng resources para mabili yung mga kung saan ako masaya. Which is basically the whole thing, the whole shtick na sinabi ko kanina. Tapos, kung saan naman siya kikita, yun yung pasok sa kanya na kung saan siya magaling, pati kung saan siya kikita. Kumbaga, hindi niya nakuha sa simula yung kung saan siya sasaya. So, dun sa kung saan siya magaling at kung saan siya kikita, dun niya synthesize na parang, okay, ito yung dalawang meron ako ngayon. I'm good at this, and this gets me money. This gets me fat stacks. Tapos, dun ko ngayon
yun ngayon yung magiging pundasyon para makuha ko yung kung saan ako masaya, para ma-feel ko yung fulfillment. Which is, sobrang solid na niya yun, na wisdom niya yun na in-impart sa akin. Tapos, ayun, kumbaga, shinare ko na din sa buong Midnight Crisis, audience. So, yeah. I mean, kung comfy ka, di ba? So, naging comfy ka na may share, so like, parang, appreciate naging comfy ako share. Sana comfortable din si Kuya na shinare ko yung part na yun kasi sa kanya nang galing niya. Ayun. Hindi siya maging comfortable kasi kinall out ko siya sa Genshit niya. Yeah, man. Stick to Valorant na lang, okay? Mas respectable ka pa mag-Valorant na lang. Man. Walang palya yung dailies, ganyan. Laging binubuksan yung Arius? Bro. Ayun. Okay, just saying. Okay, alright. May tone of judgment, Man, Genshin. I don't know. Maybe na lang. Na-poison lang yung Genshin sa mata ko. Pero yeah, ano ba natin? Actually, yeah. Icebreaker. Ang general nila. Sorry. Wala akong maharap na segue. So like parang okay. Nag-hands up agad ako. Ano ba pag-usapan natin? Kasi you brought up something na parang kailangan natin i-discuss. Kasi sobrang importante niya. And I feel like kailangan kitang hindi rehabilitate kailangan kitang turuan. Mag-impart ng knowledge turuan. Na pwedeng makatulong sa akin, And yeah, actually, for the record, dahil nakikita din ng ating mga listeners and viewers, naririnig ng ating listeners, dude, I appreciate that. Like, super laking tulong nung changing ng perspective na yun. Kasi, personally, I feel like I'm open enough to have my perspective changed. And, nung in-offer mo yung change ng perspective na yun, bro, parang naisip ko na, okay, it's not all bad. It's not as bad as I'm making it to be. Yun talaga yun. Yeah. Yun yung good shit, good stuff, man. Kumbaga, I appreciate that. Thank you, man. Yeah, welcome. Siya ako pag nagpapasalamat sa paano mag-respond sa compliment. Appreciation, right? Yeah. I get welcome. Man. Never, I appreciate that. Actually, pero what are we going to talk about? Actually, yun. Ayun yung segue is, ano ba? So, may sabi ka sa akin kanina, you brought up something, so, sakto, dahil, at the time of this recording, release na, first day niyang, midnight release, I think. Oh, yeah. Yeah, So, pag-usapan natin yung Stranger Things. Yeah. Okay? Kasi like topical. And si Aldous actually nag-bring up nito. Tapos, binring up ko siya, ito, for context, for everybody. Judge nyo na kung gusto nyo i-judge. It's not that I don't like it, pero hindi ko siya pinanood ever since season 1. Hindi ko na-ride yung wave na yun kasi diba super nag-blow up siya na parang super famous. Like, ang dami nag-replicate nung parang may alphabet things, pati lights things. To be honest kami din, nung high school, right? Parang ginamit namin sa presentation. Ayun. Kasi parang, gumawa kayo ng gano'n. Ang cool kasi doon. Kumbaga, actually, I didn't try exposing myself to it. You didn't even try? Kasi I was about to ask you, ano bang exposure mo sa Stranger Things? Ayun, kumbaga... as an IP or as a show? Kasi ako, mainstream hater kasi ako. Kasi alam mo naman yung kapag yung bata ka, actually, last episode, we talked about it, yung parang gusto mo maging parang pakul na, meron akong alam sa underground scene tapos di ko tinatangkilik yung mga mainstream. Yun, ganon. Plus, it didn't help na... Iba taste ko. Wala pa kaming Netflix that time. Actually, kami din. Yeah. Ito weird. So like, so nandito tayo sa topic. I guess parang in extension topic din siya about sa media natin. So like, consumption ng show or series or kung ano man. Kasi Netflix, like, kung outdated kami as a family, I'm gonna admit. Kasi, hanggang that point, ang tanda mo yung broadband, yung globe tattoo? Yeah, man. Yung USB stick na, yung high school ako ganun, wala pa rin kaming wifi. I don't know if like, outdated na kaming family, ang tagal namin before kami nagkaroon ng wifi. Pero, I think pa senior high na ako, doon lang nagkaroon ng wifi sa bahay. Yung router mismo so, na yung legit router na wifi. mismo. Yeah, kasi akala namin dati mahal. Ewan ko kung bakit ganun yung perspective namin dati, hindi kami nag-bother mag-research. Pero yun yung idea namin about it. So yung idea ng Netflix before, I remember this, yung
yung idea na parang, wait, merong parang, paano nagwo-work yung Netflix? Kasi di ko siya maintindihan before nung high school. I think grade 8? Tama ba? Grade 8? Second year high school? Kasi like, dun yata nag-boom yun. Tama ba yung age ko? Basta parang ganun, basta maaga pa. I remember na parang, paano gumagana yung Netflix? Like, ano siya? Like, streaming? Paano yun? Like, so, kailangan naka-connect sa internet? Di, paano yun? Sa maubos agad yung 800 MB? Kasi naman yun so, yung sa broadband ba yun? Dun sa Globe Tattoo, right? Kasi parang, yun yung isip ko. Kasi yung, dati yung YouTube, di ba? Parang may limit siya 1 gig, 2 gigs lang per day. Or 1 gig per day. Kasi ko, paano ka manonood doon? Kasi nga, wala pa akong idea ng Wi-Fi before. Like parang bago pa yung Wi-Fi sa akin. So, ayun yung ko sa introduction ko sa Netflix na may ganito palang konsepto ng may TV pala na may access doon kasi akala ko TV before is kailangan may nakasaksak na antena. Legit, gano'n kami ka-outdated before. Yung pinaka borderline is cable. Caveman mentality yung nangyayari. So, hindi ko yung idea ng smart TV, like, holy shit. Pwede pala yun. They're smart now? Yeah. They're smart now. Di ba? So, ayun ang introduction ko doon is yung syempre, naging conversation siya. Na parang may show na, yung ganung show sa Netflix. Yeah. So, due to, using means na, sailing the seven seas. We do not necessarily condone, but the circumstance, Yeah. Lumalaway sa dagat, sa Circle C, yung nag-ano doon. May access doon, right, sa mga boats, sa mga shipments. Yeah. So doon namin na access yung Stranger Things. So doon ako na oh wow. Like akala ko kasi dati yung mga series lang sa subscription. Kasi akala ko HBO yung tingin ko pag HBO ano pa ba yung mga nasa cable before HBO, Cinema One, yung mga ganun. Cinema One, akala Star ko yun Movies. lang. Yung parang hihintayin mong kailangan lumabas yung show. Yeah. Or na hindi movie. on demand yun. Actually, that's exactly. Hindi ko ma-wrap yung na parang wait, pwedeng ako pumili ng gusto kong panoorin. Diba that point? Again, feeling ko talaga outdated kami. Kasi feeling ko may ibang family like parang alam din pero kami that time like parang nag-stick lang sa akin yung kasi parang ba't wala pa rin kaming wifi nung time na yun? Parang nag-Globe Tattoo pa rin kami. Pero ayun, doon ako na-introduce. And then yun, wow. Actually, same din yung sa amin. Possible pala tong shows na ganito. I mean, not to the degree nung sa inyo na parang ang tagal yung merong broadband. Pero, yeah, kailan kayo huli nagka-wifi? Yeah, maybe nga kami talaga outdated. Like, kayo ba? Like, anong history nyo ng wifi or ng internet? Napunta kami dun sa point na we had both. Kasi sobrang unstable ng wifi. PLDC. Thank you, PLDC. Ayos. Kung ano yung issue ng mga Pilipino sa Converge ngayon, dati PLDT yun. Yung laging, as in, check mo na lang. Converge dati yung lilipat ka sa Converge. Yun ang conversation before, di ba? Yeah. Converge ka na lang, pangat sa PLDT. Yeah. Tapos, anong nangyari? Totoo ba? Bumaliktad na ngayon? Or pareho na sila? Pareho na sila. Feeling ko, alam mo yun, yun yung power dynamic. Binili ba yung parang, Converge? Ha? Binili ba yung Converge? Or ba't pumahat yung service? Ano nangyari? It used to be fast and it used to be accessible. It used to be available all the time. Kaso ngayon, ang dating issue lang sa Converge, hindi siya available to connect sa lahat ng places. Yun lang, dati. Yeah, may ibang Converge, dito ka magpaano sa, sana may linya na kayo dito sa ganito. Yeah. Yun yung mga Yeah, pero ano nangyari area. na ngayon? Ang dami na nagre-reklamo sa online na parang kasi nagpa-post pa sila ng picture. Converge, pangatlong araw na nawala kaming yan, yung mga Yeah. Ayun. Nandun na siya, kasama na siya sa So, and shitification tawag doon, right? Yung parang mga products na maganda at first, maganda yung service and then pumapangit over time. Yeah. Nagiging mas common na siya sa karamihan ng products. So, tapos ayun, kumbaga, ayun nga, magkasama yung broadband pati sa amin, pati wow. Wi-Fi. Kasi unreliable yung Wi-Fi sa amin. Mabagal yung broadband, pero unreliable kasi yung mabagal. Wi-Fi. Ayun. So, napunta kami dun sa time na yun. Tapos, ang tagal din naming pumasok sa domain ng streaming. Like, di rin namin alam kung ano yung concept ng Netflix before. Like, what is Netflix? Kumbaga, ano yun?
pag nag-uusap yung mga tao tungkol sa Netflix, ganyan, di namin alam. A few, kumbaga a handful of years ago, hindi naman a handful, pero hindi siya few. A couple of years ago, doon lang kami nag-start na mag-subscribe sa Netflix. Tapos nung na-start na mag-subscribe sa Netflix, na-addict yung parents ko. I mean, hindi naman na-addict dun parang sa point addict. Na parang Nagila sa Netflix? Hindi, okay. Sabi na malala yung pagkakasabi ko ng word na addict. Hindi sila na-addict, pero parang ang rapid nung change nung culture dito sa bahay after mag-subscribe sa Netflix. Kasi when you subscribe, hindi ko alam kung ganito din sa inyo sign. May cable kayo before? Cable TV? Yeah, yun yung access before, yeah. After nyong mag-subscribe sa Netflix, it's either wala na kayong cable or a little time after nyo mag-subscribe sa Netflix and actually get to enjoy its features, ipapakat nyo na yung cable nyo. Ganun yung nangyari sa amin. After kasi parang mas okay kapag on demand na parang kung kailan mo trip, hindi yung kailangan mong abangan. Kasi ayun nga, parang yun yung parang whole appeal ng on demand in the first place. Ayun. Tapos, sa sobrang nagustuhan ng parents ko yung Netflix. Actually, around the time na nag-subscribe kami sa Netflix, sumisibol na yung HBO Max, Amazon Prime, so Disney recent lang Plus. kayo nag-subscribe. Tapos by the time na mag-subscribe kami sa Netflix, hindi na siya yung parang yung monopoly type Netflix na as in nasa kanila lahat. Hindi na siya ganon. So, nung tumagal at naging dependent na rin sa yung entertainment ng bahay na to sa video on demand platforms, may subscription na rin kami sa Amazon Prime pati sa Disney Plus. Oh no. Kumbaga, what's the difference? Kumbaga, kumpara sa cable. Well, okay, yung on demand pa rin. Yun pa rin yung niya. Ayun. Ang layo na naging tangent natin tungkol dun sa connected siya kasi yun nga, sa Netflix yung nag-start yun, right? Yung VODs, videos on demand. Hindi kami ever sa Netflix lang kami before. And yung Netflix is, I think senior high na ako nung nagka-Netflix kami. So parang fairly recent na siya. Ish, tama? Mga 2017, 18, mga ganun. So, I think at that point, may cable pa rin kami. Or nagpakat na. I don't remember. Kasi at that point, nung nagkaroon na ng Wi-Fi, yun na yung naging access namin to watch stuff. Di ba? Hindi na namin kasi dati pupunta pa kami sa Circle C. I think wala na yun ngayon, right? I don't know if aware ka sa Circle C. Yun ang naririnig ko. I hope not. Siya. Oh my gosh, ang daming memories doon. Nabili na daw siya ng, super. Doon ako. Lahat ng YAR moments nandun eh. Yeah, yung mga YAR moments. Tsaka cheap YAR. Yeah, cheap YAR moments. Pati yung napakalaking ukay dun sa taas. Holy moly! Yes. Tsaka dati may arcade dun eh. Dalawang arcade. Malaking arcade. Naging food court na napangit yung food. Memories. Biglang pumasok. Yeah. Same, bro. Nakita on screen yung pagpikit ko kasi biglang may natandaan na ako memory na tinry kong ialis kasi basa. alis. Okay, anyway. So, yun, ano sabi ko? Yun, kaya pumupunta pa kami dun before para magpa-download or bumili ng DVD, yung hard na parang ganun. Oh, pero, that kind of VR. As in talagang weird namin in a way na ang tagal namin nag-hold on to yung old way. Yeah. Na cable, tapos traditional. Ng movie. Actually, hindi nga traditional ang cable. Medyo highbrow, pero traditional pa rin. Yan. Kasi ang traditional is yung local TV. Yung local TV, yeah. I remember though yung cable parang it really helped na magkaroon ng group of friends kasi before parang may Cartoon Network kami. Node kami so pupunta malapit lang yung bahay namin sa school. So parang na agad. You know, doon natatamay for an hour, for a few hours, yeah. I miss that. Ikaw ba yung pinupuntahan yung puntahan? Tama, yeah. Ang pangit ng childhood ko kasi since kinder nasa UP na ako, nasa QC ang UP tapos ako nakatira sa Valenzuela, which is malapit dito sa Bulacan. So, super layo. Wait, okay, tangent. So, paano ka
papasok ka, paano ka uuwi? Like, ilang oras biyahe mo? Nung bata. Tapos natutong mag-commute nung tumanda. Wait, yun nga. Pero ilang oras yung biyahe mo? Like, sabi mo sa Quezon City, pupunta kang uwi kang Valenzuela everyday? Kung private car, 1 hour. Kung commute, 2 hours. Everyday yun? Yes. Na may pasok ka? Yes. O maybe nga privilege ako in a sense like parang literal walking distance na yung school. I guess parang sa akin kasi yung ganyang biyahe pag college na. South ako. Or at least senior high school. Pero nga high school pa lang medyo na, ako doon may mga taong sobrang layo pala. Nga, I remember meron akong kaklase ng senior high. Umuwi siya sa Bulacan. Yung parang same ng biyahe mo. At least isang oras kalahati yata pag-uwi niya. Or almost 2 hours. Yes, at least. Tapos paano siya pupunta sa school? Di ang aga-aga daw ng biyahe niya, mga 4 a.m. parang daw or 5. Parang gano'n. Like, naisip ko, paano mo, hindi ko kaya kasi ako. Gumigising ako 30 minutes before mag-start yung class eh. Parang kasi, like, kasi ang lapit lang, di ba? Yeah. Ang na sa akin na, like, damn. Actually, ang ayoko rin dun sa part na yun. Kasi, di ba, syempre, all my life, ang layo ng tirahan ko dun sa tinatrabahuhan, sa pinapasukan ko. Sa school. Nakaka-bad trip yung mga last-minute suspensions. Kasi we basically wasted Oo nga, paano yun? Like, papabiyahe ka. So, may mga time na bumabiyahe ka, pagdating mo dun, wala na pong klase. Uwi. Or, and that's it. Ito yung masaklap. Kapag 1 class lang, nung mga time na hatid sundo pa kami, kung 1 class lang, tapos nag-suspend na kagad, ang mangyayari, kauuwi pa lang nung naghatid sa amin, babalik na siya kagad for sundo. Which is malala din dun sa ano. Kasi minsan... Yeah, inconvenient. Yung mom ko madalas yung naghatid at nagsusundo sa akin. So, ayun. Kumbaga, it's a hard knock life. Yeah. Okay, so hindi ka pag diretso uwi ka before? So hindi ka parang... Hindi ako nakakapag-socialize. Ang lungkot ng childhood ko. That sucks. That sucks. Kasi like parang may something dun eh. May mga memories din ako dun na parang naka-hunch lang kami lahat dun sa like sa TV. Tapos may isa akong friend, I'm sorry, call out kita. Gusto, yung memory lang to na hanggang ngayon ko makalimutan. Nahiya kasi siyang, kasi bata, nakasapatos buong araw. May mga taong blessed na walang amoy. Katulad ko, like medyo hindi maamoy yung shoes ko, Pero siya kasi medyo, mas smelly. Kulob ang shoes eh, di ba? Yes. So I remember like parang, poor guy, kasi like parang he means well naman. Tinry niyang, nung hinubad niya, naamoy ko na. Pero syempre, hindi ako magko-comment kasi alam ko na, syempre, delicate. Yeah, I know, I get it. Yung parang ganun. Pero aware din siya kasi naamoy niya. Ang ginawa niya, paano ba? Di ba yung TV namin may cabinet? Nasa loob ng cabinet yung TV. If that makes sense. Basta basically parang yung shelf. Nasa loob ng shelf. Parang ganun. Lagay nung So, pero hindi siya naka sa wall. Like, meron siyang gap. Basically. So, ang ginawa niya, pumwesto siya malapit dun sa gap and pinasok niya yung paa niya dun. Para itago dun sa... Basta parang, it hurts to make sense. Basta parang gano'n. Like, basically dun sa gap, pinasok niya yung paa niya. So, ang weird nung... Kasi lahat kami naka-hunch dun sa TV. Siyempre, nakaupo. Tapos siya parang naka-French girl Titanic position, nakahiga. Parang lang pumasok yung paa niya dun sa gap sa likod ng wall. Alam mo, like, parang medyo naawa ako kasi like, alam ko yung ginagawa niya, pero at the same time, I get it. So, hindi ko na lang kinall out. Sana naka-CR siya tapos nilinisan yung paa niya? Hindi, it's a smell eh. Hindi ko alam eh. Like, I don't know. Like, solved by ng safeguard or something? I mean... Kasi naka-medyas eh. Siyempre, like, na-awkward siyang ihubad yung medyas. Ay! So, I guess tinago na lang yung paa. Naka-medyas siya nung time na yun. Yeah. Karami naka-medyas, hindi nila inuhubad yung... Wala siyang takas doon. Kasi, yung smell na nag-stick na sa socks. Exactly, yeah. Alam ka naman, so I get it. Na kaya lahat kayo naka-hunch over, tapos lahat kayo naka-socks. Tapos siya nakaganon, nakahigang paganon niya. Wala lang, yun lang. Ewan ko kung bakit nag-stick yun. Ang dami kong ganung memories na like, hanggang ngayon nag-stick na. A decade later, Anyway, going back, sorry. Nag-spill ng chismis ng elementary. Speaking of, segue, elementary, kasi yung Stranger Things yun yung, I guess, naging hook sa akin. Nung napad ko siya, na mind-blown ako sa quality na meron palang TV show. Kasi hindi ako exposed. Ito yung weird. May HBO kami, may Cinema One, mga ganun.
pero HBO, hindi ko pinapansin yung House of Cards or Game of Thrones, Breaking Bad. Hindi ko pinapansin yun. So wala akong awareness dun sa like quality ng TV shows na ganun pala, kaya palang ma-reach yung ganung quality. So nung pinanood ko yung Stranger Things, like wait, series to? 1 hour per episode? Pero ganito yung quality, parang pang movie. So yun yung parang introduction ko that time na parang, oh, may series pala na may high budget series. Kasi akala ko yung series dati is yung, ano ba? Alam mo yung Charmed? Na series? Okay. Parang medyo, or let's say Friends or Seventh Heaven. Yung mga ganun, na parang sitcom, medyo, hindi siya movie quality na like multiple camera angles. Diba? Parang ano lang siya. So yung first introduction ko sa ganung quality, high quality na like TV show. I guess kaya nagustuhan ko rin siya. So anyway, ano ba ang topic? So, nainisip ko kung paano ko tayo i-introduce sa... So, ano ba gusto mo bang... Kasi season ano na ngayon ng season 5, final season na ng Stranger Things. Hindi kami sponsor, pero hopefully sponsor kami Netflix. Oh my gosh. I don't... gusto kong ipa-explain kay Sign kasi kakatapos nilang i-rewatch yung Stranger Things. Actually, di pa. I mean... Pero yeah. Okay. Pero yun, kumbaga... Pero yun, yeah. Ba't ka ba na-curious sa Stranger Things in the first place? I mean... Kasi medyo di ko na-expect na like gusto mo siya pag-usapan. I mean, ano siya? Like, I want to understand like from an outside perspective without actually exposing myself to it yet kung bakit siya so willing kang panoorin siya. Ayan, parang gano'n. Tapos, and din pala, one thing about me, hindi ko alam kung nabanggit ko na to, na pagdating sa films, series, or anything, I don't mind that much about spoilers. It's a discussion yan. Yeah. Okay, branching pa to, para tong Telltale Game or Dispatch. Saka sa anong gusto mong direction pumunta here? Gusto mo Stranger Things or spoiler? Kasi both are like pwedeng maging topic. Anong gusto mong unahin na lang, yun. Sige, dun muna tayo spoilers. Kawawa naman yung mga gustong pag-usapan. Spoilers. Sa Stranger Things. I guess bibilis ako na lang kasi like may sinabi sa akin si Aldous kanina like yung sinabi mo before tayo mag-start na recording, sabi mo na by the way, Sign, I don't care about the spoilers. Anyway, let's record. Like, parang, what? Kasi parang willing ka ma-spoil para lang maintindihan yung show. Or yung phenomenon. Meron ako sa Splook na super very judgeable sa akin. Tanggap naman kita, don't worry. I'm the wiki kind of person. Yung tao na chine-check yung wiki nung mismong franchise na yon. Masaya, titignan mo yung plot, babasahin mo yung synopsis, tapos yung plot, and then doon mo siya panoorin. Pero minsan napupunta din ako dun sa point na yun na parang, bakit? Anong meron sa anak ni Mr. Fantastic? Ganito. Ganyan. Kumbaga, bakit gusto siyang kainin ni Galactus? Kasi kung comic books, I guess understandable, right? Ayun, actually, mostly comic books. Pero kapag meron ding parang, like, books, ganyan. Sabihin natin, oh God! Bumasabay ko yung pupunta sa ending, sa last chapter. Hindi ko tinitignan yung last chapter. Tinitignan ko yung Wikipedia page. Wikipedia page, yeah. Pero nandun din yun, na parang yung tukol sa Harry Potter, ganyan, yung ano. Ayun. Kumbaga, wala lang ako maisip ngayon na ano. Pero ang nangyayari kasi, late kami nakapanood ng Endgame. Tapos alam ko na lahat na mangyayari. Hindi ko iniwasan yung mga spoiler na lumabas. Oh man, damn. It's grabe, ewan ko. Like yung premiere night namin yun. Ayaw namin ma-spoil eh. Yeah. Ayun. Kamusta yung cinema nyo doon by the way? Kasi sa amin talaga as in, yung core memory ko yun. Kasi like hindi na, mahirap na siya i-replicate ulit for a while. Yung parang lahat kayo sa cinema, like, yes. Buti hindi ganun kaingay yung mga Pinoy. Pero alam mo, pag may cheering moments siya, hindi siya cringy cheering. Yeah. Like talagang ako din parang mapapaganon. Like parang wow. Yung Mjolnir scene, yung ano. Parang ganun talaga kami. Tapos yung yung lumabas na si Black Panther. Yeah. Like lahat kami nag-chant. Lahat on your left. Yeah, Bro. Yung on your left, parang wow, gumano lahat kami. Like pero hindi siya distracting kasi sobrang invested ka sa characters. Yeah, tsaka in the moment ka, right? So, di ko na, man, yun na nami-miss ko dun sa era na yun before pandemic. Yeah. Kasi talaga puno yung, as in puno. Puno yung cinema, lahat doon. Tapos yung katabi namin nakasuot ng, nakasuot ng cosplay. Like, parang, talagang, talagang, like, once in a lifetime. Yeah. Kasi I feel like wala nang franchise na ganun eh.
Kasi pumangit na yung Marvel. You know what I mean? So, I don't know kung paano siya babalik sa ganung era. Pero yung audience nyo ba ganun din? Kasi sabi mo medyo late na kayo nakanood eh. Yes. Actually, that's the thing. Pero ganun pa rin ang cute. Ganun pa rin. Although, ganun pa rin. I watched it like 2 or 3 times. Yung una kasama parents ko. Tapos, dun kami parang enjoy talaga ni Kuya. Yun na, nakuha niya na yung kahit alam ko na talaga yung scene na yun. Pero dun sa huling watching ko, nakasama ko naman yung squad ko, yung friend group ko sa UPIS. Kami na lang yun nandun. Kasi alam mo yung parang tail end na ng ano. Tapos, dahil kami na lang yun nandun, konti lang yung ibang nanonood. Pero feeling namin, nagre-rewatch lang din sila or something, ganyan. Shit. Hindi to cancelable pero ano pa rin siya, like judgeable. Ano ginawa nyo? Sumisigaw kaming lahat ng ibambe doon. Oh, no! Let me guess, lahat kayo all-male group, right? Yeah. Walang kumukontrol sa inyo. Pero, hindi kami nag-iingay in the middle of. Hindi kami akala ko bigla lang kayo sisigaw random scenes as parang Ibambe. Yung scene na yun, yung scene na Ibambe. As in, lahat kami sumisigaw. Makes sense. Okay. Like, I picture yung kasi enjoyment, pero wala na kaming kasama. Wala na yung atmosphere. Kami na lang. Ayun. Okay. Akala ko pinipicture yung namamatay na si Tony. Ibambe! Gumagano'n pa rin kayo. Akala ko gano'n eh. Akala ko bigla lang, para kayong soundbite. Akala ko. Pero hindi pala. Okay, parang good. Sa Discord, yung yung soundboard sa Discord. Ay, hindi, pero yung soundboard, yeah. I think sa US nangyari. Yung chicken jockey? Chicken jockey! Yeah, yung dude, sobrang disappointing. Bro. Yung nangyari dito. Buti dyan sa Pes, mas may delikadesa tayo, you know? Sa pananakop ng Japan, nakuha natin yung parang yan lagi kong reference kapag kung bakit minsan may behavior tayong lang tayo, you know. Ano man tawag doon? Mainhin? Hindi yung word Basta parang ganun. Yeah. Actually. Hindi tayo rousy? Rowdy? Dito kasi grabe, ang rowdy yun. Grabe, nagdala ng chicken talaga. Like, sobrang... Nagbato ng chicken. Nagdala ng bato. Di ba may firework pa? Bro, what are we doing here, man? Man. Wala kasi tayong pera to do that. Ang mahal na ng ticket sa Pinas 500 na ba or 600 na ngayon? Man. Bro, as in, so parang, 500. Tsaka higpit ng guards eh. So, di ka makakadala ng chicken talaga. Monitor sa likod. As in, dati nakatayo lang sila, nanonood lang din sila. Ngayon, nagra-rounds na sila sa likod ng hindi na, ng which is, ayun na. Yeah. Oh, man, I remember. Wait lang. Ang laking segue na to. You know what? Maybe episode hindi about sa Stranger Things, right? Meron ko na bring up na, meron ako, yung best friend ko, naggumala kami one day sa mall. Tapos nung nag-CR, ako ba o siya ba nag-CR? So nag-CR kami, tambay lang kami sa theater kasi wala kami maupuan. Tapos, I think lumabas siya. Siya ba yun or ako? Siya. Paglabas siya, sabi niya, Sign, tinan mo to. May ako siyang ticket. May ako siyang 2 ticket. Sabi niya, Sign, tinan mo to. May ticket akong hawak. Sabi ko, uy, gamit na ba hindi? Sabi niya, gamit na eh. Pero sabi niya, wait, baka pwedeng. So hinawakan sa dalawa, siya, Made in Malacanang. I remember that movie. Hindi namin wait lang. Atras ako, okay. So yun yung nakuha niyang ticket. Hindi in Malacanang, okay? Maging apolitical kami dito, okay? Ang nakita namin that time is, meron tayong ticket stub. Gamit na, pero meron tayong ticket stub. Sakto, kaharap namin yung theater nung Made in Malacanang, nung cinema na yun. Na yun? Walang guard. So, naisip namin, pwede ba tayo pumasok? Kasi hawak namin yung ticket stub. Na may seating, I think walang seating arrangement that time eh. Walang seating naman yung sa SM eh. So, recently nagkaroon ng seating pero like that time parang pwede tayo pumasok. Pero ayaw ko kung bakit. Sobrang duwag kami dalawa. Inabot kami ng 1 oras na nagko-contemplate kung papasok ko ba o hindi. Kasi sabi, ikaw na mauna. Sabi, hindi, ako na mauna. What if i-try mo muna tapos susunod ako? Hindi, paano kung mahuli ako? Baka ko dyan, ma-office ako, gano'n. So, umikot-ikot kami. By the time na nagkalakas na kami ng loob na, you know what, ganito, gumawa kami ng kwento, ganito. Pasok tayo, pag tinanong tayo, sabihin na natin na,
sabi natin magkapatid tayo. Magkapatid tayo, tapos yung mother natin, gumawa kami ng elaborate na story. Nagplano kami for 30 minutes. Pagpasok namin, credits na. Tapos na! Oh, man! Bro! So natawa kami kasi parang, what the fuck? Nagsaya kami ng 1 hour. Nagsaya kami ng oras namin. Pero pinush na, ito yung comms to din sa amin. Ang lakas ng loob namin. Or lakas ng friend ko. Kasi ako, like parang, okay, tapos na. Medyo, I don't know kung magstay pa tayo. Pero naisip tayo, what if magstay na tayo? Magstay kami para sa next showing. Pero may guard. May sakto may guard doon sa harap nung, na tumingin sa amin. Kasi pumasok kami, credits na. So syempre, parang kami, shit, hindi na kami makaka-atras kasi pumasok kami. Di ba? Parang, so ang nangyari, nag-acting kami dalawa. I remember, sabi, gawanan ako. Like, man, credits na. Kainis, gawanan ako. Tapos sabi, edi yung guard, lumapit sa amin yung guard, parang, fuck. Sabi ng guard, ano pong problema? Sabi, late na kami nakapasok. Sabi, tapos yung nilabas ko na yung reason ko, kasi yung yung mother namin may inutos, tapos di na kami nakabalik ulit. Like, di namin napanood, nasayang yung pera, gawanan ako. Tapos sabi ko, pwede po bang manood kami ulit? Ano sabi? Tapos, for some reason, kasi parang medyo, hindi naman sa gumagana, pero yun, like parang nasa gitna kami ng act namin, may matanda sa front seat. May matandang babae, ayaw ko sabihin yung word na Karen, pero parang ganun yung nangyayari sa amin. Sinabi niya na parang, nagamit na yan, bawal na. Sumingit. Sumingit siya sa conversation, bawal na, hindi nagamit na yung ticket, hindi na pwede. So ako like parang what the so nawala bigla yung act. yung ganun yung reaction na parang, this bitch, sira niya yung namin. Tapos edi ginatungan ko na, sabi ko, hindi kasi nandito na kami kanina, lumabas na kami ulit. Kahit na I don't know kung ano sumapi sa akin nun. Tapos lumabas ko yung phone ko, tawag ako si mami, di tayo. Tapos yung friend ko, like parang, ano ba ginawa ng friend ko? Sabi niya, hindi ba po talaga pwede kuya? Parang gawa na, like, parang tinry namin makapag-negotiate. Kahit na wala naman kami, kahit na ginagago namin yung pinush namin talaga hanggat sa makakaya na magstay. Kasi like parang at that point, like fuck it, let's go all in. Kasi nakita na tayo ng guard. Kasi credits na. Kasi plano naman yung umupo. Nung nakita tapos ng lahat. So parang hindi na po pwede. Like bilhin na lang kayo ng bagong ticket. Or kausapin nyo na lang yung manager or something. So ako, oh shit. No, may kita yung ticket natin na hindi totoo. No, hindi, sige, okay po. Like, na lang kami. Like, agwagan na lang kami. So, paglabas namin, yun na naging conversation sa kabuuan nung hangout namin doon. Wala lang, gusto ko like kwento. Like, sobrang core memory sa akin. Actually, yeah, man. Na, it failed attempt, pero in a way, like, semi-failed kasi pumasok naman kami. It's just that, like, it took so long for us to plan. Ang dali lang naman is just papasok lang kami. I don't know kung bakit hindi namin ginawa siya earlier. Nag-isip pa kami ng backstory sa amin. Dalawa, anong pangalan mo? Tapos ginamit nyo nung Ginamit. Tapos pa namin mag-acting and shit. Pero yung matandang babae naka-glasses yata yun eh. Bro, ewan ko kung ba't siya nangailam. Hindi siya naawa sa amin. Magkapatid kami na wala kami ng chance manood ng Medyo Malacanang. Pero siya, yung Karen na yun, kakapasok niya lang. Hindi, yung siya, katapos niya, doon sa front row siya. So, katatapos lang niya manood. I don't know kung ba't siya nangailam sa namin. Ikausap namin yung guard eh. To be fair kasi yung acting namin, like, parang gano'n talaga eh. Hindi naman gano'n ka-theatrical, pero alam mo parang talaga problema kami na late na kami, hindi namin natapos yung film kasi like may circumstance outside our control. Di ba gano'n dati sa sa SM na pwede kang magstay para lang ma-catch up kung ano yung mga na-miss mo? Yes, ibang-iba yung cinema dati, mas cozy, di ba? Yeah, man. Tapos ako lang ba, mas cozy yung cinemas dati? Walang seating arrangement. Walang reservation. Cozy itsura, pero like, mas prefer ko yung seats ngayon ng cinema. Like, kasi reclining na, right? Yeah. Ayun. Ano ba yan? Saan? Feeling ko talaga hindi nga natin mapapag-usap. Hindi na Stranger Things. Sige, gawa na yun. Meron din kasi ako naisip. Naalala na cinema story. Kasi ako, meron akong thing na ginagawa every year nung high school ako. Nagde-date ako mag-isa, basically. So, okay, dating. Kadalasan na parang pinipili kong way Sinagot of date. Sinagot ka na? Ha? Yun to lang. Sinagot ka na ba? Oo. Kami na nga kami na ng sarili ko. Kami na.
Okay, good. At least nag-pay off yung dates. Nag-pay off. Nag-pay off yung ginagastosan ko siya. Ginagastosan, yeah. Hindi, pero ayun. Kadalasan na pinipili ko. Actually, my date of choice sa sarili is watching a movie. Mag-isa. Okay. Tapos, kadalasan ang pinakamalapit na movie place nung time na ginagawa ko yun is either UPTC, pero before mabuo yung UPTC, SM North. Tapos yung SM North naman, on the way siya pa uwi. So, minsan ginagawa ko siya na para palipasin yung rush hour. Tapos, sanay ako sa SM Cinema. Pati na rin sa Ayala dahil sa UPTC. So, sanay ako. Tapos, meron akong kakilala na hindi ko siya papangalanan, pero kilala mo siya sa akin. Sige. Off the record later. Sanay siya sa... Hindi siya sanay sa SM, pati sa Ayala Cinemas. Okay. Saan siya sanay? Alam mo yung mga Star Mall, gano'n. Yung hindi... Mas low-key. Doon siya sanay. Okay. So ako, bilang adept. Gentleman. Bilang sanay sa cinema ng Ayala pati ng SM. Alam ko kung ano yung pa-zigzag. Kasi 'di ba pa-zigzag. May i-cross ka muna na mahabang hallway. Tapos merong awkward moment doon na ang simula ng pag-akyat mo doon sa seats ay yung pinakaharap na pinakababa. So, kumbaga, ito yung screen, di ba? Parang gaganito ka muna eh. Gaganito ka muna. Yun. Tapos, di ba may fire exit dun sa dalawang sulok doon? Oh, yes. Yun. Pero ang dadaanan mo talaga is yung pag-ganon nga. So, kung lalabas ka, you're just going to go the opposite way around. Tapos itong taong to. Sabi niya. Sunod kayo ko. May kasama ka na here. And first time niya sa SM. Sabi niya, naiihi siya. Sabi ko, okay. Sige. Tapos ang weird din doon, hindi siya sumama sa akin nung sinabi ko na, teka lang, iihi lang ako habang movie na yun. Tapos syempre nakakahiya na parang kakaupo ko lang tapos tatayo ako ulit para samahan tong tao na to. So, kakabalik ko lang sa seat ko, tapos sinabi niya, teka lang, naiihi ako naman. Okay. Understandable. Yeah. So, sinabi ko sa kanya, sige, punta ka lang doon sa CR, yeah. Sa CR. Ano ko lang. Yeah. Tapos, ang kadalasan pa sa SM, di ba? After nung hallway, kuwari pabalik ka na, bumaba ka na ng stairs, tapos bumalik ka na doon sa mahabang hallway na madilim. Di ba, minsan may mga CR na mismo doon. So, malapit lang yung CR. Malapit lang, yeah. Yung tao na to, umiksena siya sa sa sinihan, pre. Oh no, ano ginawa niya? Sorry. Kilala mo kung sino ka. Hindi kita papangalanan. Pero sorry na sinasabi ko yung story mo. Mina-imagine ako ano yun. So bumaba siya. Pero di siya sanay. Okay. Hindi niya alam, nakalimutan niya na kailangan niyang mag-U-turn basically. Para mapunta dun sa hallway na madilim. No. Pumunta siya sa pinakamalapit na fire exit. Pumasok no! Tapos, di nag-alarm, right? Hindi. Actually, walang alarm ang fire exit dun for some fucking reason. That's weird. Okay, akala ko nag-alarm. So, binuksan niya yung fire exit. Hindi siya ganun. Na parang bukasan lang talaga siya. Tapos, binuksan niya yan. Tapos parang, tinignan ko na, pumasok siya. Natatawa ako, pero, Yung giga-chat move, yeah. Kailangan ko mag-exit, okay? Ito yung pinakamalapit na exit na nakikita ko. Tapos, after a while, nandun siya sa fire exit. Pumasok siya ulit. Tapos, di niya nahanap yung CR kasi walang CR doon. Yeah, syempre. Bro, tumawid siya sa ilalim ng screen. Makikita mo na, ito yung screen sa taas, di ba? Di ba, elevated yung screen. Nilakad niya as in makikita siya. Ang daming nanonood doon. Tapos, naglalakad siya. Tapos, pumasok siya sa kabilang fire exit. Fire exit. Kasi ano lang yun eh. Parang Scooby-Doo cartoon no? Nasa kabilang pito, tapos lalabas sa kabila.
Tapos, nakita niyo yung likod nung ano? Pagkalabas, actually, yun din sinabi sa kanya. Okay lang yan. At least meron ka ng view na something na hindi pa nakikita ng lahat ng mga tao. Kung ano yung laman ng fire exit sa mga sinehan. So, lumabas yung shadow niya dun sa likod ng projector. Sana, buti nga hindi ganun. Kasi, actually, yung projector naman nasa likod. Yun yung delikado. Yeah, nasa likod. Umarang na. No, I mean, yung nandun sa lahat, nakita niyo yung ano niya. Yung sabihin natin, elevated yung screen, di ba? Yeah, pero, syempre, yung ilaw nun, hindi lang siya patiretso. Siyempre, yung light doon, pa-spread out. Tapos makikita mo, may silhouette ng tao na dumadaan. Bro, in. That's funny. Sa akin din, core memory din yun. Thank you kung sino ka man. Pero tinuruan mo ba siya mag-CR? Kasi like parang nakadalawang trip na siya, hindi pa siya nakakapag-umalis doon. Ito, hindi ko na nare-recollect kasi sobrang entertaining nung nakita ko. Feeling ko, pre, hindi na yung movie yung pinapanood ng mga tao. Siya na. Siya na yung adventures niya doon. Yeah. Tapos, that's so funny. Hindi ko alam kung anong nangyari is after niyang lumabas dun sa pangalawang fire exit na pinasukan niya dun sa kabilang side. Hindi ko alam kung bumalik siya tapos nagtanong siya sa akin kung nasaan yung CR or nahanap niya na syempre paglabas niyang fire exit, nakita niya sa gilid niya, ay may hallway, dito pala kami nanggaling, dito pala dadaan. Mm-hmm. Tapos yun, pagkabalik niya, yun, syempre, I'm trying to contain myself na hindi ako tumawa ng merong tunog kasi meron ng movie, kumbaga movie etiquette, except dun sa Ibambe ng squad ko. Pero yun, I'm trying to maintain. May yun yung pinaka-funning tawa, no? Yung tawa na like parang, yung hindi, yung pigil. Yung tawa na like, yung pigil na like, tumatawa yung lahat, wala lang noise. Yeah, man. Bro, holy, as in, core memory. Thank you. Sana, I want you to paint a picture of what it looks like inside dun sa mga fire exit. Kasi, merong laging ads yung yung SM. Yung parang lahat sila, parang nagka-catwalk papunta dun sa fire exit. Keep calm, huwag tatakbo kapag merong emergency, ganon. Yeah. Tapos yung tsaka tao na yun, si Kuya Kim, yun laging si Kuya Kim. Yung tao na yun, nakita niya kung ano yung nasa loob nun. Parang Narnia yun, pre. Narnia yun. Kumbaga, bro, yun yung wardrobe. Tapos pagkita mo dun, boom, so Narnia. Oh, shit. Well, at least alam niya na yun, tama ka. At least kung sino man siya, story to try. Alam niya na yun. Yeah. I don't have, the courage to check it out. Yeah, ako din eh. Akala ko may alarm. Yun yung impression ko sa fire exit. Sa mga fire exit, yeah. Ako rin. Yeah, akala ko may pagpili naman, kasi like, may ibig sabihin may sunog. Pero hindi pala ganun. Pero merong like fire exit na na merong signage na parang magti-trigger ka ng alarm kapag binuksan. Yeah. Yan. Pero yun kasi parang talagang fire exit lang. Meron lang parang neon sign, fire exit. Yun lang. Pero pinto lang siya. Ayun. Man, ang solid naman. Thank you. As in, thank you sa progression ng movie industry, pati ng ng streaming, video on demand. Pupunta tayo sa streaming, Ang dami namin, Actually, pero like, meron pa naman time kung gusto mong pag-usapan yung Stranger Things. Okay, yeah. Okay, kasi I don't know, like, ganito kasi, I feel connected siya sa spoiler. Kasi hindi ko na kung paano sa'yo ikukwento. Paano ba? Kasi sabi mo, wala kang pa kasi spoilers. Akin kasi, big deal kasi sa akin spoilers. And to some extent, si Jabez din. Naturuan ko siya, or I guess na-influence ko siya sa idea na OA kasi ako sa spoilers. Usually, hindi ako nanonood ng trailers even. Usually, hindi ko din alam kung ano nangyayari sa film. Ano lang talaga ako, raw dog. As in talagang ganun. Like most of the time. Going in blind. Kasi hindi going mo in blind. Pag, mukhang maganda yung poster or interesting to, pasok agad. Di ko na aalamin kung sino director or kung wala akong pa sa actors, ganun. Basta pag mukhang interesting yung title or poster, pag intriguing yung itsura, kung sino man yan, like, okay, I guess pwede siyang panoorin, I guess. Tapos yun, as in talagang may experience ko yung story as in raw. As in wala akong prior na knowledge. I don't know if kasi yun yung enjoyment yung discovery kasi yung enjoyment ko. Yung first hand discovery ng story, yung enjoyment, like, yun, nalalaman ko siya in real time. Pero ikaw, I guess sa'yo, ang fun sa'yo, ang enjoyment sa'yo is knowing? I guess so. Pero it doesn't necessarily mean knowing in real time. Knowing, like, the important events
tapos paano mapupunta from one important event to another. Like yung mismong transition from that one important event to another. Yun yung parang... Pero, kumbaga, pero hindi ka, wala kang care kung malalaman mo siya... Yung mga important events. In advance. Kasi, alam mo yung nuances like, paano mo na-enjoy? Kasi sa akin... kasi ako, pag nanonood ako, tapos may nag-spoiler, may knowledge na ako, nandun na sa utak ko yun eh. Tinatry ko siya i-push, pero nandun na siya sa back of my head na mangyari to, no? Parang hinihintay na akong moment, and lahat ng yung prior moments papunta dun sa moment na yun. Medyo na, hindi naman natitaint ng onte, pero like, medyo naiinip yung utak ko na wala pa yung scene na nakita ko na before. So, naghihintay siya ng something. Parang hindi ko na na-enjoy as is in the moment yung story. Yun yung nagiging problema ko sa spoilers kasi personally. Kaya usually kapag nagre-recommend ako, kami ni Jabez, di ba, habit namin manood. So, pag nangihingi siya ng recommendation, lagi ko lang sinasabi, anong trip mo ngayon panoorin? Anong mood mo? Gusto mo ba ng action ngayon? Gusto mo ng daldalan? Gusto mo ng romance? Parang ganun lang. Tapos, pag i-recommend ko, panoorin mo to, super ganda niya, maganda siya, okay lang to. Ganun lang lagi. Pag tatanong niya, at about siya saan? About siya sa tao na ganito. Literally, sobrang surface level like, lang nung mas ano pa sa surface. Parang tinanggal ko na lahat ng context. Kasi gusto ko din, may ibang movie kasi na gusto ko panoorin mo lang siya. Gusto kong wala kang alam. Huwag ka mag-research. Yung lagi yung sinasabi kay Jabez. Huwag ka mag-research. Huwag mag-i-search sa Google. Panoorin mo lang. Yun lang yun. That's it. Yun yung gusto ko. Huwag mo tingin yung poster. Ganun. Ganun ako ka-OA. Kasi may magic kasi sa akin personally kapag pinanood mo lang siya, yun na wala kang alam about anything at all, na hindi ka influence ng trailers or ng marketing. Like talagang ano lang siya, kinukuha mo lang siya for what it is, na divorce sa lahat ng parang noise. Parang yun yung parang what I value personally. Oo, yun Actually, ang iniisip kong term ingay, Tagalog lang pala ng noise yun. Pero yung to make tama ka yan, yung ingay around it. Kumbaga, ingay in a sense na para mag-ring yung name nung movie na yun. Kasi, aminin na natin, promotional materials yung poster, yung trailers, ganyan, para malaman ng mga tao na, uy, ito yung movie, tas dito siya mag-play. Pero, para nagiging on media na kasi yung trailer for some reason. I understand, I get what you're saying, yeah. Diba? Na parang na siya, na sobrang dali na malaman ng mga tao kung ano yung movies na mag-show if they actually just look for it. Pero, ayun, kumbaga, ewan ko, nag-iiba na yung parang thing ng yung shtick ng trailers ngayon. Actually, karamihan din sa mga trailers ngayon. Kaya super understandable nung sinasabi mo. Ang daming trailers ngayon na halos sinasabi na yung buong movie. Oh, yeah. Which is very effed up na, dude, kaya mo naman palang gawin yung buong plot in a minute and 30. But ginawa mo pa siyang an hour and This could have been a TikTok. This could have been a TikTok, sure. Di ba yung strategy ngayon ng mga companies na like, meron silang Sopranos ba yun or something? Nag-release sila ng episode ng Sopranos like 1 minute per sa clip. Yeah, so ang weird, it's a weird experience like to consume or to like parang watch yung show na yun or kung ano man. Hiwa-hiwa into 1 minute bite size, 1 minute na Ang weird na, kaya ayoko talaga mag-TikTok, I'm sorry, like bias ako sa yung short form content. Totoo yung idea na brain rot. As in, naniniwala ko doon. I feel like may research na nabasa ako like a few days ago about it na like may genuine like research na about it na be brain rot. Yung totoong rot. Yung kasi nasisira attention span mo and stuff. Doon sa, I think Instagram and TikTok yung ni-research nila. So safe on Twitter. Safe ako. Sa Twitter ako usually. Pero I'm sure yung Twitter din nakakasira din. Pero ang point is, yung ganong interaction mo sa content, basically, na sobrang bilis lang. Yeah. Like, may impact. Para siyang nagiging passing thought na lang din, pero through, overstimulation ng senses, ganun yung nangyayari. Yeah. Actually, I want to make it like really meta. Parang ito yung gustong gawing content. Tapos gusto kong sabihin,
Sorry everybody, kumakontribute kami dun sa medyo brain rot. For hypocrites din, yeah. Yeah. Hindi, pero like personally, hindi ko lang siya kino-consume. Yung ganun. Like parang nag-YouTube pa rin naman ako Twitter, like parang nandun pa rin ako sa sphere of like, I am aware na like, medyo brain rotted din ako in some aspects. I guess yung ganun lang. Alam ko kasi pag napunta na ako dun, ma-addict na ako. Kasi yun nga yun right? Yeah. Nakaka-addict siya. Yeah. Yun yung mismong appeal niya. So, buti meron pa self-control to not be in there. Parang ganun. Actually, yes. Very, Kumaga, it's really understandable na ganun nga yung maging approach. Kasi, alam mo yun, kung alam mong, it's literally marketed for you to be overstimulated and for you to be addicted to it. Bakit mo i-expose yung sarili mo dun sa bagay na yun in the first place? Diba? Kumaga, paano, ito inisip ko, okay, like parang, sorry, like, dumaan ng Stranger Things. May mas mga conversation tayo mas interesting. I'm sorry, Stranger Things. Watch season 5 dahil hindi ko pa napapanood. Ay, actually, ito papanood ko pala siyang ito lang yung taming mo pag-uusapan natin tungkol sa Stranger Things. Why does it feel like iba yung main cast per season? Actually, hindi. Tumatanda lang sila. Sorry. Yun yung conversation ngayon kasi like, sobrang tagal na nung Stranger Things. Like, almost isang dekada na. Nakita mo yung pagtanda nila. Oh, yung... To the point na medyo personal, hindi na realistic yung... Kasi sila, meant to be like high school, elementary papuntang high school. Pero by season 4, mukha na silang magka-college na. Hindi, ang OA ko naman. Hindi, ang point is, kaka-high school lang nila sa story, pero parang mag-graduate na sila. Yung parang ganong age na parang have you seen Millie Bobby Brown, man? Kumaga. I mean, may anak na nga si Millie Bobby Brown, right? Pero sa story is, pa lang siya? Nasa, I think may time skip. Again, nagka-catch up ako sa Stranger Things. Nire-rewatch ko siya. Patapos na ako sa season 4. Pero may like, yun lang yung parang meta na like medyo hindi mo may iwasan na like ang tanda na nila. Yeah. Or nasa 20s na sila, nag-start sila mga nasa 11, 12 years old. Wait, so yung original cast, sila pa rin talaga yung main cast sa lahat ng season? Yeah. Nagmukha lang silang bago or ibang tao kasi like tumanda na sila. Hindi, I mean, kasi di ba parang may mga bagong inintroduce along the way. Yung kumanta ng The End of Beginning, si Joe. Yun, basta, and when I'm back in Chicago. Yun, basta siya. Si Joe Carey? Oh, basta siya. Ben? Yung super nabago ba mukha niya? I guess. Na mukha niya. Basta yun. I don't know if like, yeah. Kasi ang ma-feel ko kasi dun sa cast ng Stranger Things, parang nag-iiba yung main cast. I mean, hindi ko... yun akala mo anthology siya. I mean, hindi siya... Or something. Like, alam kong shared universe, tas alam kong sunod-sunod, ganyan. Pero parang yung original cast na nandun si Millie Bobby Brown, pati andun yung si Dustin, andun si... Yeah. Oh, yeah. Kilala mo characters, at least yung names. Yeah. Magkakaiba yung pangalan. Yung iba, yung iba actor name. Character and then the actor name. Pero yeah, kilala mo yung actors. Ayun, kumbaga, parang napunta sila sa sideline sa mga promotional material na mga susunod na seasons. Paano ba? Man. Nag-segue kasi episode natin eh. Paano ba to explain? So, I've been watching kasi Stranger Things, okay? Ayoko kasing mabahiran ka ng influence kasi plano mo siyang panoorin. Pero dahil season 5 naman, at least may, hindi mo alam yung ending or ako hindi ko rin alam. So, I guess we'll see. Pero kasi, what happens sa Stranger Things kasi, isipin mo na Stranger Things parang series lang. Basically, parang hindi ka na malito. Series lang siya. 1, 2, 3, 4, 5. Season 1, 2, 3, 4, 5. So, nagko-continue lang yung story. Parang ganun. I guess nalito ka lang. Ewan ko ba't ka nalito though. I guess kasi, ewan ko. Wala naman. Actually kasi, mukha lang sila hiwalay tumatanda. kasi ako dun sa mismong media. Ang sa akin naman, ang nako-consume ko lang is parang mga trailers and everything. Tapos, ibang characters ang pinapakita nila. Tapos parang naisip ko, nasaan na yung parang original na 5? Ilan ba sila? Ilan ba yung... Yeah, I guess kasi like yun nga, yung impression mo pa rin yung batang version. So, nung nakita mo yung mga bagong trailer, like, wait, sino to? Pero like, ganun kasing katagal ng gap nung show at this point, na patapos na siya. Paano like ba? Yung ito. Yung character, yung running up that hill ba sa Stranger Things ba yun? Yeah. Yung moment na yun, yeah. Yung character na yun, kailan siya in-introduce? Kasi... Season 2, si Max. Season 2, okay. Season 2, si Max. Favorite character ko siya so far. Tapos meron pa yung yung parang so far, season 4 ko na siya naging favorite character. Para explain. Paano ba to? Okay. Man, ayoko. Paano ba? Season 1, ganito na lang. Panoorin mo yung season 1.
I personally recommend you watch yung season 1. 9 episodes lang siya. Mabilis lang siya, hindi siya 9 or 8 or 9. Basta ganun. Mabilis lang siya panoorin. Pag nagustuhan mo siya, continue with season 2. Ganun lang kasimple yung recommendation ko. Kasi lang siya kung naging interested ka sa world nila, kasi yung original idea lang nila is lang siya, limited series. Like literal, yun lang, tapos na. Tapos dahil super nag-boom siya to the point na umabot siya ng 5 seasons. Umabot siya ng 5 seasons, diba? Pero like parang ang intention ng season 1 na yun, kinreate siya just, wala nang idea. Like ang idea doon is anthology nga yung original concept nila. Na gagawa tayo ng story for this, tapos next season, I guess, kung ma-pick up tayo ulit, ibang mystery, ibang stranger thing yung nangyari sa ibang part ng US or something. Pero dahil super sumikat silang lahat, continue natin yung story nila. Yun ay season 2, 3, 4, 5, ganun. So, Spielberg? Para sa'yo, like, ano yung weakest season? Fuck. Season 3. A hater ako ng season 3. As in hater talaga. Ayoko ayoko. Ito yung problema, kaya parang nag-hesitate din ako eh. Kasi hindi talaga ako, yun yung rule ko sa sarili ko. Like parang feeling ko kasi as long as may potential kang papanoorin mo siya, parang ayoko ma-taint yung impression mo of the show. Parang gusto ko as much as possible going in, yung expectation mo either maliit to none. You know what I mean? Parang hindi ka mag-expect naman. Except na lang kung sabihin ko sa'yo, hindi, super ganda niya bro. As in talagang, ganun. Pero like, yung mga itong, kasi parang, yun ay full extent ng recommendation ko, yun ay full extent na sobrang ganda niya, naiyak ako or umiyak ako. Ibig sabihin na like, parang may na-evoke siyang feeling sa akin, panoorin mo. Pero hindi ko sasabihin ko ng story ganun. Gusto ko ikaw mag-explore. Parang ganun ako mag-recommend ng film or ng TV show. Okay, buti na lang pala hindi natin binigyan ng enough time yung stranger. Kasi mag-rant ako bro. Hindi, promise. Mag-rant ako. Promise. If binigyan mo ako ng platform, as in buong episode, ako lang magsasalita. Ang dami kong sasabihin sa Stranger Things so far. Okay. Parang ganun. Basta, hindi ako lang, hindi ako passionate eh. It's just, yun lang pinapanood ko right now eh. Kasi, kailangan, ang feeling ko kasi gusto ko mag-catch up. Kasi parang isang beses lang mangyari tong, kasi naging cultural phenomenon yung Stranger Things eh. Yeah. Here sa US, sa Target, here sa mga stores, ang daming Stranger Things na merch, lahat. Parang hindi mo maiwasan yun. Like, 2 months ago, nandun na yung merch ng Stranger Things. Like, merong stands ng Stranger Things, like merch, yung jacket, yung may vinyl, like yung may drinking cup. As in talaga, may mga chichirya na like may Stranger Things kasi, watch party, ganun. As in talagang, yung culture is like moving towards yung end, kasi ending na eh. So parang naisip ko, okay, kailangan ko mag-catch up. Kaya decide akong panoorin ulit lahat. Kasi wala na akong package sa Stranger Things actually. Years before. Pero dahil season finale na, you know what? Panoorin ko ulit. And na-remind ako kung bakit ko siya nung na-release yung season 4, pinanood mo naman nung release? Or ngayon mo lang siya pinapanood? Yeah, pero ko din nung release. Alam mo, like, parang wala kang paketas pag nandiyan na like, okay, kailangan na-rewatch ulit. So, nagka-pandemic, so tumagal. Pero alam mo, like, parang yun yung relationship ko sa Stranger Things. Yung relationship ko. Like, parang, wala pa kasayo, pero pag nandiyan ka, tara hangout. Okay. And parang ito na yung huling hangout. Na parang, you know what, fuck it. Sige. Let's go. For old time's sake. Huling na. Yeah. Bago mag-ending. Parang situationship, Tapos na. Okay. Actually, wala akong masyadong ma-pick up din sa kasi ganun pala si Sign mag-recommend ng film. Ganun pala siya. Yeah. Yung discussion, kasi yung spoiler, buti sinabi yung only spoiler, kasi ganun, even sa music din, yung na-recommend ko si Porter, right? Like parang, you know what, pakinggan mo siya muna. Tapos sabihin mo sa akin kung ano yung ano mo. Nirodog kita, you know what, pakinggan mo to, and then sabihin mo yung opinion mo. Ayoko kasi, at least yung expectation mo, like, blank. You know? Okay. Parang ganun. So, ano bang tanong mo? Panoorin mo season 1, yun na lang. Actually, hindi kasi sabi panoorin mo lahat, right? Which is interesting, right? Yung one lang. Kasi I don't know if like ano mo siya cup of tea. Yung ganong stories. Pero it is very interesting. Like, parang siyang, ano ba, E.T., ano ba? Yung mga pelikula ni Spielberg before. Okay. Stand By Me. Tapos may horror vibe siya. Horror, ano siya? Ano ba? Parang ganun, like parang may adventure pero may horror adventure. Okay.
Parang ganon. Imagine mo E.T. pero may horror, So, may ganong vibes ng may whimsical sci-fi action horror. Dun sa horror. Parang ganon. Okay. Parang ganong merge of genres. Which is very interesting. Okay. Kaya gets ko kung ba't di siya naging cultural phenomenon. Tapos andun pa siya sa golden age ng Netflix na as in kasabay ng yung sinabi mo nandun pa lahat ng shows. Segue kumbaga connected. Hey, let's go. Ayun, kumbaga totoo. Kumbaga kasabay ng cultural change ng video on demand yung product ng video on demand na naging cultural phenomenon din. So ayun. Okay. Yeah. Wala. A season for 9 episodes with 1 hour each episode is 9 hours. I mean, it's more doable kumpara kung titig kung... Dude, kasi ganito, I'm gonna be honest, if willing ka, of course hindi ka willing, papanood ko sa'yo Breaking Bad. God! 6 seasons yon. Ilang episodes yun per season? 20 episodes or something? 1 hour per episode? Damn! 30 episodes ba? Basta ang point ko is kung talagang gusto mo na yun yung favorite show of all time ko by the way. Breaking Kasi Bad. Yun yung kung gusto mo makilala sa person, panoorin mo yung Better Call Saul and yung Breaking Bad. Shared universe yun, di ba? Parang may ganun. Yeah. Para sa personally... Yung sa Breaking Bad, yun ba yung tungkol sa paggawa ng good stuff? Ng good stuff, yeah. Na hindi niya talaga line of work yun, pero he made the good stuff. Okay, yeah. Pero basically, yun lang yung... It's the greatest show of all time in terms of sa writing, acting, lahat. It's a perfect show. Willing ako sabihin it's a perfect show. Yung interesting. Breaking Bad. As in talagang, bro, we could make that. Yeah. yung mga susunod natin episode, pwede lang maging per season breakdown. Ganun ka siyang I love that show. Super. So, alright. Yun akin. I can't. Ayaw ko na mag-spoiler. Kumbaga, you're physically incapable of spoiling something. Gusto ko ma-enjoy niyo yung media in its own terms eh. You know what I mean? Na walang influence even sa sarili ko, right? So walang plot synopsis, walang ganun. I just really enjoyed this, blah blah blah. Watch this, parang ganun. Okay. Pero Daredevil, pero ba naman? So it's respectable. Kumbaga, kasi that's how you enjoy watching films. Kaya syempre maging advocate ka rin nun. Kumbaga it's kahit magkaiba tayo ng way of enjoying yung consumption nung media. Kumbaga respectable na ganun yung mo. Kasi yun yung purest form ng viewing experience basically. Yung going in blind. Kasi marami ding mga tao na parang, kapag itong director na to yung gumawa, M. Night. Kapag si M. Night gumawa, ganito yung papanoorin ko kasi ito yung bagong M. Night. Ito yung bagong M. Night movie. Alam mo yun, yung gets na meron talagang times na mapiprecede your reputation precedes you. Mapiprecede nila yung reputation. Basta, yun. Whatever. Yeah. Yun. Meron na expectations sa'yo kung as a creator, kung ano yung work mo. Ayun. Yeah. Kumbaga, pero to eliminate as much of that as you can before ka mag-view ng movie. As in yun yung actually, there's no better way of putting it. It's raw dogging it, man. Kumbaga, nira-raw dog mo yung film viewing experience. And okay, that's okay. So wala ka rin paki sa mga sinasabi ng audiences or ng critics after the fact. Yeah, kailangan panoorin ko laging ganun ako. I reserve judgment lagi na parang okay, nakikita ko yung criticism. I'm sure may reason why. I'm sure may explanation. Lagi akong ganun. Advocate ako actually. Good faith pa nga eh. Pinilalaban ko before even watching it. Hindi, I'm sure maganda or I'm sure may explanation kung bakit or baka mag-click sa akin. Yun yung lagi. Coping no? Pero nagko-cope ako maybe hindi lang siya ganun, hindi siya accessible, blah, blah, blah. So syempre parang okay, I agree. Pagkatapos ko panoorin. Pero at least binibigyan ko lahat ng every chance. Yun yung parang ginagamit kong word eh.
bibigyan ko yung film or yung show every chance na, you know, ipakita niya na, hindi, okay ako. Yeah. Tapos siya na magdi-disprove nun. Okay, kung pangit ba siya talaga na, man. Okay. Pero ganun ako, yun yung attitude ko when watching, you know, any series or like, you know, films. Solid. I'm giving it a chance. So like parang okay. Okay, medyo pumalya ka here pero like okay, we can continue blah blah blah. Pero okay. Right. Kinakausap ko yung film minsan, hindi makausap pero like okay, you're good. Kunyari nanonood ako. Like may pinapanood ako, Good News. Yun yung title niya, 2025, South Korean film. I think yun yung best film na napanood ko this year. Good News. It's really awesome. So nasa kalagitnaan na ako, sinabi ko lang out loud. You're great, keep going. Go lang ako. Parang minsan ganun ako, like parang okay, maganda ka, keep going, please. Stick the landing. Parang inaano ko lang na parang, sinasabi ko sa sarili ko na, okay, nagugustuhan ko to, please, mag-stick ka lang sa good part. Please. Sa quality na yun. Yeah. Kasi kinakabahan ako eh. Yeah, of course. Alam mo yun, maraming ako lang yun or something. Halos perfect na lahat, tapos biglang magpa-flop yung sa dulo. Yeah. I remember this yung parang isa pa with feelings, si Maine Mendoza tsaka si JC Aquino ba yung pangalan niya? I'm sorry, hindi ako maano sa names. Yung ano siya, mute. Love interest si guy yung mute. Tapos parang na in love, parang love story. Akala ko like ano lang siya, yung shalaki love story ng Pinas kasi ganoon naman tayo sa mga rom-com natin. Yeah. But it's a very mature, very grounded. Kilig siya na grounded, hindi siya yung kilig na Catherine Bernardo na dulas sa hinuli ni Daniel. Yeah. Yung ganun, yung mga ganun, hindi ganun na parang as in talagang super ganda niyang film. So sa kalagitnaan nun, literal I remember this moment kasi like parang naging part siya ng favorite films ko din talaga of all time eh. Yung Isa Pa with Feelings kasi sobrang ganda niya para sa akin. Tumayo ako sa upo kasi nakaupo ako, sabi ko, please be good. Gumala. Please take the landing. Fuck. Gumala ako. Kasi like parang nagugustuhan ko ang ganda ng direction ng story eh. Sobrang invested na ako eh. Tapos kinuli ko yung sarili ko. Sign, wait lang. Please. Alam mo, ginising ko lang na, please, maganda siya, sana siya. Tapos binitawan ko ulit. Okay, let's go ulit. Yung parang ganun na, I need to orient myself. Nagugustuhan ko siya so far. Pero baka ma-disappoint ka, okay? Okay, let's keep watching. Parang keeping yourself in check din sa part na yan. Yeah. So parang nag-stick naman yung landing. Parang ganun. Pero it's a really good film. Damn. Okay. Paano ba? Yeah. Kasi umuupo lang ako tapos parang kumbaga, alam mo yun, wow, movie. Yeah. I feel like sa music, ako naman yung baliktad na parang peeps and bops. Beep-bop. Tapos ikaw like parang, no. Merong nuances yan eh. Ganyan. Oh, yeah. Merong, yan, yung melodic pattern yan, na umuulit. Yeah. Ibig sabihin yan, may underlying meaning. What the heck? Tapos ako lang beep boop bop lang ako. It sounds nice. Nag-beep yung bop, bro. Yeah. It sounds nice, right? Pagkatapos siya tayo nga, oh wow, yung sound pumunta from my left ear to my right ear. Holy moly. Nagpan. Wow, paano yun, bro? Ang astig. It's 4D, 8D. Naririnig ko sa likod. Wow. Parang ganun lang ako, no? Pero I feel like ganun kapag sa music naman. Tama ba? Like parang, di ba, maka-album ka bang person kanya may bagong release yung isang artist? Uupo ka ba talaga? Parang movie in a sense like, bibigyan mo yung sarili mo ng time para i-take in yung I mean, na yun lang? Na wala kang ginagawang iba just to listen to it? Or most of the time, I am doing something pero hindi siya physically taxing. Parang, meron akong ginagawa pero naka-autopilot yung ginagawa ko tapos naka-focus pa rin talaga ako dun sa pinapakinggan ko. Most of the time, it's like that. Parang kapag, so yun yung ano mo pag nakikinig ng new music? Okay. Interesting. Ayun. Kumbaga, yeah, actually, hindi ako super duper over analytical pagdating sa music, pero more so, I consume media na parang ina-analyze yung intricacies ng songs, ganyan. Kasi feeling ko wala ako sa tamang position to actually critique it in such a way. Kasi parang ayun nga, wala naman ng formal education sa music theory, pati sa sa creative writing or something. Like, hindi yun yung naging forte ko sa Tapos, syempre, merong techniques doon. Tapos, I wouldn't be able to
eloquently explain kung ano yung nafe-feel ko na parang feeling ko merong something dito. Kumbaga, ayun. Tapos kaya nanonood ako ng mga parang ayun, nagbe-breakdown ng songs na yon na parang kung bakit ganun yung sound. So nakikinig ka ba kay Anthony Fantano? Anthony Fantano. Internet's busiest music nerd? Actually, ano siya? Familiar yung music reviewer siya. Pero ang familiar yung name niya. Pero ang pinaka super duper avid consumer ako ng breakdowns ng mga kanta. 12 Tone. Yun yung pangalan. Oh, interesting. 12 Tone. Tapos kasi ang cute kasi hindi niya pinapakita mukha niya. Tapos dinedescribe niya lang yung sinasabi niya through drawing ng symbols na na-associate dun sa mismong thing na sinabi niya. Tapos ang parang critic review sa lyrically or dun sa music, sa instrumental. Lahat. Kahit yung production part. Yun yung parang nakakaano dun na parang that's awesome. Kahit ako, hindi ako well-versed sa music theory, merong mga parts doon na nagigets ko na, uy, triads, uy, perfect fifths. Kumbaga, yung mga nerdy music stuff na self-taught ko sa sarili ko. Ayun, parang ganun. Tapos, actually, marami din akong nagagamit doon na parang ito yung trend ng certain genre. Tapos, parang, okay, ganun pala yung trend ng certain genre. Kumbaga, magiging useful yung information na yun if ever I stumbled across making a song in that genre. Kumbaga yun yung nagiging... Yeah, maganda siyang idea to have, Tapos ayun, yung breaking down nga na parang, oh shit, ang daming layers ng kantang to na before I actually tried to know about what it really means, wala lang. Ano lang. It sounds good. Boots and Cats. Like, as in, ang ganda lang nung vibe. Ganun. Katulad nung 99 Luftballons. German song siya na kilala nung 70s, 80s, something. Yung 99 Luftballons. Yun. Super kilala niya. Pero super duper lalim ng story. Like, oh wow. It's telling a story, but, it's based on something that could have altered human history. Wow. Yeah, man. Kumbaga, bro. It's sobrang lalim. Kumbaga, if nakuha natin yung bad ending after nung historical event na yon, this is the thing that would have happened. Yung 99 balloons na yon, if it was misinterpreted as declaration of war, ang dami sana pwedeng nangyari. Like, basically, it's about the Berlin Wall. Tapos, Luftballons, kasi German yung kanta. Like, super laking niya. Tapos, parang naging dystopian yung worldview nung artist nung sinusulat niya yung kanta. That's crazy. Yeah. That's crazy. Ayun, kumbaga yun yung So, yun. Ayun nag-rumble na ako tungkol dun sa part na yun. Pero, ayun, I guess, meron din talaga akong tendency na maging over-analytical pagdating sa mga bagay na yun. Pero, second-hand yung over-analysis na sinishare ko. Pero yun, even so, kumbaga, it's still, like, I appreciate yung yung mismong, yung contributions, yung analysis ng ibang tao. I mean, ayokong mag-suck off ng ibang tao ng efforts nila. Pero, yun, na-appreciate ko yung parang, shoutout, parang, I give credit where it's due as much as I can. And, speaking of, appreciation, ganyan. Segue ko na ba? Ito na yung segue. We would appreciate it. There we go. Nice segue. Ayan. Nice segue. We would really appreciate it if you like and subscribe. Pati, we appreciate you for sticking around this long. Not just dito sa episode na to, pero sticking around for 8 months. Ayos yan. It's as if may aalis It's as if may magbabago within this year. Interesting. Nag-i-speech ka. Fascinating. Pero ayun. Makes you think. Live, laugh, love. Live, laugh, love. But yeah, tama si Aldous, thanks for listening this long. Since episode 1, kung ikaw ay
Fan man. No? Yeah. Episode, ano na to, right? 39? Yeah, 39, man. 39, tama ba? That's 39 Holy. weeks. I mean, 38. 39 weeks. Tama ba? Yeah, parang ganun. 38. Kasi pero like yun, magkasama yung 1 and 2. Damn. Very fun. Yeah. So, tas ayun, kumbaga, you know where to find us. Mm-hmm. Spotify, kung gusto nyo lang kaming pakinggan. YouTube, kung gusto nyo makita yung hand gestures demonstration ko dun sa kakilala ko na tumawid ng sinehan para pumunta sa dalawang fire exit. Yun, kumbaga, Facebook, TikTok, Instagram. Ayun, wala kami main topic. Ano? Kumbaga, nangyari this episode, wala kami naging main topic. Yung main topic namin parang naging tangent lang din siya sa sea of tangents. Naging tangent lang. Bumaliktad, yeah. Ayun. Pero we hope that you enjoyed this episode of Midnight Crisis. Sign, may nakalimutan pa ako sa feeling ko. I think okay din. Yeah. We're going to see you next Friday. Next week? Next Friday? Next Friday for another Midnight Crisis ulit. Naaalala ko na yung mga mga talking points na yun. Kasi how you say it. Talking points. Ayun. Parang naging politika. Ayun. Thank you, everybody. Next Friday, Midnight Crisis. Bye. Kahit yun, nagaya ko na. Oh, man! Bye-bye. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.